Tanghaling tapat ng baybayin namin ang kahabaan ng Blumentritt, isang kilalang kalye sa Maynila. Pakay naming maghanap ng istoryang maihahabi namin sa aming kwento. Hanggang sa daling kami ng aming mga paa sa Manila North Cemetery. Sa bandang sulok ng parting iyon ng sementeryo ay may paglilibing na dinadaos. May ilang dami rin ng tao ang nakikiramay. Sa gitna ng tagpong iyon ay may isang binatilyong nakapukaw sa aming atensyon. Tila siya'y abala at paminsan-minsan ay tila nag-aabang. Nilapitan namin siya at sa lupon ng mga tao ay nakilala namin si Toto. Si Toto ay isang sepulturero at sa mga ganitong okasyon ay abala siya sa kanyang trabaho. Kasama ang ilang kabataan na tulad niya, ganito rin ang uri ng trabaho ang kanilang ikinabubuhay. Tagabuhat sila ng kabaong tuwing may libing, kung saan tulong-tulong nilang pinapasan ng kabaong papunta sa puntod nito. Sinundan namin sila upang malaman kung saan sila pupunta. Hindi magkumahog ang mga tao sa makitid na parting iyon ng sementeryo. Pagbasan mo sa dalan, sa kapaitan. Habang ginagawa ang pagbasbas sa yumao, napansin ko ang isang kasama ni Toto na tila may inaayos sa isa sa mga nicho doon. Walang kabog-abog na pumasok ito sa loob ng nicho upang alisin ang kung anong bagay na nasa loob nito. Ay, natin pa niya? Nang tignan ko kung ano ang kanyang binubungkal, ito pala'y lupa na kung aking sisipating mabuti ay may halo ng piraso ng mga buto ng tao. Pagkatapos ng pagbasbas, ay binuhat muli ng mga kasamahan ni Toto ang kabao upang ipasok na sa loob ng nicho na kanina'y inihahanda ng isang lalaki. Habang inihahanda naman ng isa pa ang simentong ipapalitada sa lapida. Tapos na ang kanilang trabaho. Nagpartihan na ng kanilang kinita mga kasamahan ni Toto. Doon ay nagkaroon kami uli ng pagkakataon na lapitan siya at nakilala namin ang iba pa niyang mga kasama. Ikaw, ilang taong ka na? Ilan taong ka na? 80. Sina Wanyo at Jeffrey, pawang mga menor de edad, ay kasamahan din ni Toto sa pagsisepulturero. Katulad ni Toto ay tumigil na rin sila sa pag-aaral at mas pinili na rin ang magtrabaho. Nagsimula ka bilang? Nang araw na ito, kumita sila ng 300 piso. Ito ang pinaghatian ng tatlo. Para sa kanila, malaki na ang perang ito.
Sinamahan kami ni Toto sa lugar kung saan siya madalas nagtatrabaho. Mabaho ang lugar. Tila kung anong malansang bagay ang nakatambak doon. Mabato at makitid na iskinita ang aming dinaanan. Sinipat ko ng tingin kung ano itong matigas na bagay ang nakaharang sa aming daan. Nagulat ako. Mga buto at bungo pala ng tao ang ilan sa inaakala naming malalaking bato. Habang naglalakad kami ay sinabi ni Toto sa akin na may gusto daw siyang ipakita. Tinuro niya ang isang bukas na nicho. Sinilip ko at tumambad sa akin ng isang bangkay ng babae na parang itinambak na lang sa parting iyon ng sementeryo. Hinahawak-hawakan pa niya ito para ipakita sa amin na tao talaga ito. So, bali pag tinanggal yan, kayo mga natatanggal yan. Sabi ni Toto, natural lang daw ang mga ganitong tagpo sa mga sulok-sulok na parte ng sementeryo. Kalimitan kasi, ito yung mga bangkay na hindi na nababayaran ng nicho, kaya minsan ay iniaalis na ito at kung saan-saan na lamang itinatapon. Patapos na ang maghapon. Sina Toto, dun daw muna sila ng mga kasama niya. Kung tutuusin, mga bata pang may tuturing sina Toto, Juanyo at Jeffrey. Subalit para na rin silang matanda kung umasta at tingnan. Sabihin mo kung hanggang saan. Bago kami umalis ay tinanong namin si Toto kung mabibigyan siya ng pagkakataon ay anong trabaho ang papasukin niya. Ang sabi niya ay gusto daw niya yung magandang trabaho. Taga-deliver ng cook. Ang babaw kung maituturing. Pero dahil sa kapwa sa pinag-aralan, eto na ang pinakamagandang trabaho ayon sa kanya. Kasabay ng dapit hapon ay ang paglubog ng isang yugto sa kanilang buhay. Isang yugto na hindi na nagawang ipaglaban at siguro ay hindi na muli pang mararamdaman. At ito ay ang yugto ng pagiging isang bata.